Humingi raw ng 14-day extension ng Liberal Party at naging standard bearer nitong si dating Secretary Mar Rojas para maisumite ang kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Hindi raw sila umabot sa deadline kahapon dahil sa sobrang dami ng mga resibong kailangang isama. Samantala, base sa impormasyong nakuha ng GMA News Research, 3 sa mga campaign contributor ni President-elect Rodrigo Duterte ay may koneksyon sa mining. May report si Joseph Morong. Dahil sa sobrang dami raw ng mga resibo na kailangang scan at isama sa filing, hindi nakapagsumite ng SOSE o Statement of Contributions and Expenditures ang Partido Liberal at maging standard bearer nitong si dating Secretary Mar Rojas. Sa isang statement, sinabi ni Representative Barry Gutierrez na tumayo yung campaign spokesman ni Rojas na humiling na sila sa COMELEC ng karagdagang 14 na araw para makumpleto ang filing ng SOSE ni Rojas at ng LP. Kahapon ang deadline ng pagsisumite ng SOSE at ayon sa Rule No. 10 ng COMELEC, ito ay final at non-extendable. Hindi raw tatanggapin ang mga isusumiteng SOSE kung lumampas na ng deadline. Gayunman, pinag-uusapan pa raw ng COMELEC commissioners kung pagbibigyan ng hiling ni Rojas. Ayon pa sa Rule No. 10, kailangang magbayad ng multa ang sinumang presidential candidate na hindi makakapagsumite ng SOSE, 30,000 pesos sa unang paglabag at 60,000 pesos naman sa ikalawang paglabag. Bukod pa rito ang habang buhay na pagkakadisqualify na humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Ayon sa abogado ni Rojas na si Atty. Romulo Macalintal, handa naman magbayad ng multa ang kanyang kliyente pero sisikapin pa rin daw nila makapagsumite ng SOSE. Sa ilalim naman daw kasi ng Omnibus Election Code, hindi ipinagbabawal ang late filing. Sa halip, hindi raw pwede magpatuloy sa pwesto ang mga nanalo sa eleksyon hanggat hindi pa nakakapagsumite ng SOSE. Hindi rin daw pwedeng hindi tanggapin ng COMELEC ang SOSE ng mga late filers. Katwiran pa ni Macalintal, kung hindi tatanggapin ng COMELEC ang late filing ng SOSE, pwedeng hindi na lamang talaga mag-file ang iba at sisiguruduhin na lamang nilang hindi sila malilate ng pangalawang pagkakataon. Samantala, binusisi ng GMA News ang SOSE ni President-elect Rodrigo Duterte at Vice President-elect Leni Robredo. Base sa SOSE ni Duterte, umabot sa 375 million pesos ang kanyang natanggap na campaign contribution. At ang kanyang top contributor si Antonio Florendo Jr. na may-ari ng resort na Pearl Farm sa Davao at nagbabalik ng congressman ng Davao del Norte. Nagbigay siya ng 75 million pesos. Base naman sa impormasyong nakuha ng GMA News Research sa Philippine Stock Exchange at Securities and Exchange Commission, 3 sa contributors si Duterte may koneksyon sa mining. Sina ni Casio Alcantara na nagbigay ng 18 million pesos, Tomas Alcantara na nagbigay ng 12 million, at si incoming Finance Secretary Carlos Dominguez na nagbigay ng 3 million pesos. Sina Dominguez at Tomas Alcantara ay kapwa nakalistang nasa Board of Directors ng kumpanyang Alsons Consolidated Resources o ACR para sa taon 2016 hanggang 2017. Ang ACR ay nagmimina sa pamamagitan ng ACR Mining Corporation. Meron din itong 3 power generation subsidiaries, lahat nasa Mindanao. Si Casio Alcantara naman, miyembro ng Board of Directors ng Sagittarius Mining. Ang Sagittarius Mining ay may malaking interes sa $1 milyong na Tampakan Copper Gold Project sa Mindanao. Sina Samuel Uy at Lorenzo Te na kapwa nagbigay ng 30 million pesos ay mga kasosyo ni Duterte sa Honda Car sa General Santos City. Sinabi na noon ni Duterte na malapit niyang kaibigan si Uy. 423 million pesos naman ang natanggap na kontribusyon ni Robredo base sa kanyang SOSE at ang presidential sister na si Chris Aquino ang may pinakamalaking naibigay sa kanya na umabot sa 30.8 million pesos. 10 million naman ang ibinigay ng ibang contributors ni Robredo na may kaugnayan sa pamilya Aquino tulad ni Peter Garucho Jr. na dating Tourism at Trade Secretary sa Cory Administration. 10 million piso din ang ibinigay ni Cesar Benaventura na dating presidente ng Benigno S. Aquino Foundation. Habang 16.8 million pesos naman ang halaga ng campaign ads para kay Robredo na galing sa kanyang partido. Lahat ng mga kumandidato sa pagka-presidente at vice-presidente nakapagsumite na ng kanilang mga SOSE maliban na lamang kay dating Secretary Mar Rojas. Ayon sa COMELEC, paraan ang SOSE para makita kung may pumasok na mga illegal na kontribusyon sa mga kandidato. Joseph Morong, GMA News.